Inaresto kanina si retired Air Force General Romeo Poquis kaugnay sa reklamong inciting to sedition pagkalapag pa lang sa NAIA mula sa bakasyon abroad. Nakatutok si Ian Cruz. Gawin na rin sa salang inciting sedition ng Branch 77 Quezon City. Pagkababa pa lang niya ng eroplano sa NAIA galing bakasyon, sinilbihan na agad ng warrant of arrest si retired Air Force General Romeo Poquis para sa kasong inciting to sedition na nakasalang sa Quezon City RTC Branch 77. Sa videong galing sa CIDG, nakablur ang mukha ni Poquis. Mula sa concourse ay ineskorta na siya at ang kanyang pamilya. Sa eksklusibong panayam, ang giit ng retiradong general. Ito'y panggigipit ito, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Papahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Paglabas ng terminal, naghihintay ng sasakyan para kay Poquis kung saan niya pinakita na siya'y nakaposas. Nasa gate naman ng parking area ang kanyang mga kasamahan sa grupong United People's Initiative, pati ang kanyang abogado ang hinihinging makausap ang kanyang kliyente. Kayo ang tagapagpatupad ng tama, hindi mali. Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin. Simple lang naman, lawyer. Bakit lang po? Makipag-usap ang lawyer to lawyer. Hindi ito optional. Karapatan ito. Hindi po ito pakiusap. We are not requesting, we are demanding. Sa CIDG NCR sa Camp Crame isinagawa ang booking process kasama na ang pagkuha ng mugshots, fingerprints at pagsasagawa ng medical examination. Hindi pa malinaw kung ano eksaktong mga pahayag ni Poquis ang itinuturing na inciting to sedition. Ang sabi lang ng CIDG na nagsampa ng reklamo. There's warrant of arrest dated December 5 pa. And so we're gonna implement it. The units that will implement same will be the CIDG and the CPD of the NCRPO. Tama. Case had been referred against him for inciting to sedition. And itong case na to that was referred by the Criminal Investigation Detection Group ay inusig sila sa prosecution office in coordination with DC-20 and at the same time ngayon lilitisin na siya. Matatanda ang isa si Poquis sa nag-organisa ng rally noong Nobyembre laban sa maanumalyang flood control projects at iba pang korupsyon sa gobyerno. Yung mga statements po niya, kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite o panghihikayat para ang mga tao ay huwag galangin ng gobyerno at ang ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan, ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon. Sinagot din ng pinuno ng arresting team kung bakit hindi napagbigyan ng hiling ng mga abogado ni Poquis sa airport na makausap siya. Sila yung wala sa area. Late na sila dumating, wala silang security clearance to go up. Clarihin ko lang. Number one, hindi kami late dumating sa airport. Maaga kami sa airport kanina. Nakapag-interview pa nga bago sila lumabas. No? So, hindi totoong kami late. Kaya hindi kami pinagbigyan na kausapin yung aming kliyente. 1:30, iniharap si Poquis sa korteng nag-issue ng warrant ang Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Nakapagpiyansa si Poquis ng 48,000 pesos. Matapos maayos ang mga kaukulang dokumento at makapagpiyansa, nakalabas na rin siya ng Camp Crame bandang 3:00 ng hapon. Itinakda ang kanyang arraignment sa January 14. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.